Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes sa Bandera News TV Cotabato. Bandera Headlines. IP member na naiulat ng nawawala, patay na at pugot na ang ulo ng matagpuan. Bandera Headlines. Buy-bust operation, nauwi sa pagkakasawi ng drug den operator habang dalawang kasamahan nito arestado. Humigit kumulang 100,000 pesos na halaga ng shabu na samsa. Bandera Headlines. Illegal na droga at armas na kumpiska sa ikinasang search warrant operation sa Sultan Kudarat. Suspect arestado. Bandera Headlines. Moon sighting aasahan na gaganapin sa February 28, 2025 ayon sa Bangsamoro Darul Ifta. Bandera Headlines. Mandato sa pagkilala ng mga dokumento tulad ng driver's license, vehicle renewal o anumang transaksyon mula sa Bangsamoro Land Transportation Office binigyang tibay ng LTO National Memorandum. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Biyernes, February 21, 2025. Mula dito sa 105.3 DX JNFM at sa Bayan Ring napapanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Sa Bayan rin po tayo napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Raiza Kamid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Una sa ating mga balita, wala ng buhay at tinanggalan pa ng ulo ng matagpuan ang isang indigenous people member o katutubo ng matagpuan sa bahagi ng Barangay Limpongo at Barangay Tuayan, Mother Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Fernando Promboy, isang katutubong Tedoray at umano'y pinsan ng nauna ng pinaslang na si Juanito Promboy na IPMR sa naturang bayan. Nauna nang naiulat na nawawala si Promboy noong February 17 at natagpuan ito ng dalawang araw makalipas ang kanyang pagkakawala na nakatali na ang mga kamay at pinugutan pa ng ulo. Ayon sa ulat, sinabi ng mga kaanak nito nang tumungo ang biktima sa bundok na bahagi ng Upper Bagurot upang maghunting ng mga hayop. Mariing kinukondena ng IP community ang brutal na sinapit ng biktima at nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, drug buy-bust operation ng PIDEA BARM na uwi sa palitan ng putok kung saan drug den operator ang napatay habang dalawang kasamahan nito ang arestado sa Purok 3, Barangay Upper Siling, Buluan, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa PIDEA BARM, kinilala ang drug den operator na si alias Dats na siyang nasawi sa operasyon, habang kinilala naman ang dalawang arestado na si alias Memo at si alias King, habang isa pa ang kasamahan ng mga ito na si alias Roland ay nakatakas sa operasyon. Ayon sa mga operatiba, nang makarating ang tauhan ng PIDEA BARM sa lugar ay bigla na lamang pinaputukan ni Roland ang mga ito dahilan upang bumawi ang mga operatiba na nagresulta sa palitan ng putok
na umabot ng 15 minuto. Nagtamo-nagtama ng bala si alias Dats na siyang drug den operator na agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Nasamsam ng mga operatiba mula sa mga sospek ang 25 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng iligal na droga na may halagang 102,000 pesos, ilang drug paraphernalias, isang unit ng Badja motorcycle, isang unit ng 9mm submachine gun at 7 mga bala. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PDEA BARM, habang si alias Roland naman ay patuloy na pinaghahanap ng mga operatiba. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kaugnayan pa rin sa iligal na droga. Iligal na droga at armas na kumpiska sa ikinasang search warrant operation sa Sultan Kudarat Province. Ang suspect arestado. May detalye ng balitang yan si Kabanderang Vino Gueverola. Kabanderang Vino, ibandera mo. Bandera Live Report. Nakumpiska ang iligal na baril at droga sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok Sampaguita, Barangay Santa Clara, Calamansig, Sultan Kudarat nito lamang ika-20 sa buwan ng Pebrero. Sa report, kinilala ni Rodney Binoya, ang hepe ng Calamansig Municipal Police Station, ang nakumpiskahan na suspect na si alias Vin, 50 taong gulang, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Sa report, alas 4:30 ng umaga, nagsagawa ng search warrant operation ang mga tauhan ng Calamansig MPS, katuwang ng iba't ibang law enforcement units sa nasabing bayan at pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency 12. Nasabat sa pamamahay ng suspect ang isang unit ng revolver, isang bala at 14 na piraso ng hinihinalaang sabu na may kabuuang bigat na 7.6 na gramo at nagkakahalaga ng 51,680 pesos. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaroon ng mga hindi lisensyadong baril ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Hinikayat ng pulisya na isuko sa mga otoridad ang inyong mga loose firearms para maiwasan ang pagkakaaresto at pananagutan sa batas. Mula rito sa Radyo Bandera, Cotabato, Vino Gueverola, basta balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 20 loose firearms itinurn over ng LGU Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur sa 601st Infantry Brigade sa ilalim ng Small and Light Weapon Management Program. May detalye ng balitang yan si Yani Abdul Rashid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Umabot sa 20 na matataas na kalibre ng armas o M14 rifles ang itinurn over ng lokal na pamahalaan ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur sa tanggapan ng 601st Infantry Brigade nitong araw ng Biyernes, February 21. Ang turnover of loose firearms ay bahagi ng Small Arms and Light Weapon Management Program ng gobyerno na layuning mabawasan ang paglipanan ng loose firearms sa komunidad. Hindi naman lingid sa kalaman yun na may nangyari nga na hindi maganda doon sa kaya-kaya. So nakita namin kung palagi na lang ganun, yung karahasan, suklian mo ng karahasan, walang mangyayari, mag-aaway at mag-uubusan lang. So pinakiusapan natin sila, ikinonvince na kung pwede, yung karahasan, batuan natin ang kabutihan. Kung si Jesus Christ ba, pag binato ko ng bato, batuan mo ng tinapay, no? Parang ganun, suklian mo ng kabutihan, masamang ginawa sa'yo. So I think ito ay patunay na nag-adhere sila dun sa pakiusap natin. So very thankful talaga kami na sinurrender nila yung mga baril na yan. Tingin ko, epektibo siya, no? And hindi naman ito magiging successful kung kahit na nandiyan yung government natin at hindi mag-cooperate yung mga tao. So it's a two-way process, tutulong yung mga tao, tutulong yung gobyerno. So, sa tingin ko, hindi mo naman makakain yung baril mo, di ba? At hindi mo naman
all the time magagamit mo yan para humanap ka ng pagkain mo kung gagamitin mo sa masamang paraan. Pero kung dahil sa tulong ng ating government, binibigyan sila ng livelihood pag surrender ng baril, napakalaking bagay noon para ma-realize ng mga tao na sincere ang ating gobyerno. Hanggat meron kaming nakikitang baril na pwedeng gamitin sa karahasan, hindi kami titigil. Kung kinakailangang gamitin natin yung legal na paraan, gagamitin natin. Minsan nga, binibiro ko yung mga barangay captain. Kahit nakawin niya yung baril, wala naman tayong problema, basta i-surrender niya lang sa amin. Meron yan, yung tulad na nabanggit ko kanina, through the Aspire, na actually, hindi lang naman national government ang tumutulong, mga NGO, mga ibang bansa, tinutulungan tayo dahil nakita nila na maganda nga yung tahimik na buhay. Marami naman, more than hundreds na. But sabi ko nga, we are not after the number, but we are after the effort and the sincerity. Babalik po natin sa higher headquarters, and then yung iba, pwede nating gamitin kung functional pass para sa mga kapgo natin, pero hindi na pwede talagang gamitin. Sisirain yan, gagawing yung iba nakita nyo sa 6ID, di ba? May symbol of peace doon, yung baril. So, yung iba gagawing farm tools. Imbes na pang baril, gagawin ng pangtanim. Nakita nyo naman, hindi ko sinasabing peaceful talaga, pero generally peaceful. Because we are trying everything to make it as normal as possible. Pwede naman, gusto natin mawala talaga lahat yung mga violent incident. Simula ito. Surrender yung instrument of violence, and later on, alam ko, doon tayo patungo sa kapayapaan. Sa ngayon, ma'am, nagdagdag kami ng mga checkpoint, and then yung visibility patrol. And of course, yung barangay visitation, palaging ginagawa yan nating kasundaluhan. Yun nga lang, makita nyo naman, di ba, yung lugar ay napakalawak, ilan lang naman yung sundalo at kapulisan. Hindi namin pwedeng dapaan lahat yan. Ang aming pakiusap, parehas na sinabi ko nung MPOC, magbigay sila ng information sa amin, kami na ang balang gumalaw. Inaanyayaan namin sila na isurrender nila yung kanilang mga baril peacefully. Dahil kung hindi, the long arms of the law will somehow and someday go over them. Mismong si Dato Abdullah Sangki Mayor Suharto Alwali S. Mangudadato ang nagpresenta at nag-turn over ng 20 armas kay 601st Brigade Commander Army Colonel Edgar Catu. Ang mga itinurn over ng mga armas ay mula sa mga constituent ng Dato Abdullah Sangki na voluntaryong isinuko sa otoridad dahil na rin sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mahikayat sila na isuko sa militar. Despite of what happened sa aking uncle ng aming ABC dito sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating peace and order. Tulungan naman po tayo ng ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluan na ma-maintain po itong peace and order natin dito sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Para hindi po tayo magkaroon ng kaguluhan. Dahil alam naman po natin na ang bayan ko, unang-una po, po kasi kami dito, from mayor, vice mayor to SB members. At hindi ko po masabi at maisip kung bakit nangyari po yun. But nevertheless, tuloy-tuloy pa rin po ang peace and order at tuloy-tuloy po ang ating mga programa para po sa ikakabuti ng ating bayan. Sa ngayon po, I believe pinag-iisipan pa rin namin ito kasi I believe there's an COMELEC ban na hindi po natin pwede itong actionan natin agad. So tignan po natin sa batas kung ano po yung mangyari dito. Ang naturang turnover ceremony ng mga loose firearms ay sinaksihan ng mga barangay kapitan ng Dato Abdullah Sangki, PNP at ilang opisyal ng militar sa naturang lugar. Bahagi rin kasi umano ito ng pagpapatupad ng Annex on Normalization sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front na layuning masugpo ang pagkalat ng mga baril sa isang komunidad na isa sa malaking dahilan ng karahasan at iba't ibang krimen sa mga lugar. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala, Calabozo naman sa ikinasang drug buy-bust operation ang tulak ng shabu matapos makipagtransaksyon sa mga operatiba sa Barangay Pugaan, Marawi City, Lanao del Sur. Sa report mula sa Lanao del Sur Police Provincial Office, kinilala ang arestadong drug suspect na si alias Oking na residente ng nabanggit na lugar. Nasamsam sa posisyon ng suspect ang 14 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga na may katumbas na halaga na 136,000 pesos at kasama rin nabawi ang ginamit na buy-bust money. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Marawi City Police Station ang suspect para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, moon sighting aasahan na gaganapin sa February 28, 2025 ayon sa Bangsamoro Darul Ifta. May detalye ng balitang yan si Yani Abdul Rashid, kabanderang Yani Ibandera mo. Bandera Live Report. Pinaghahandaan na ang nakatakdang pagsasagawa ng moon sighting sa February 28, araw ng Biyernes ng Bangsamoro Darul Ifta bilang hudyat ng pagsisimula ng buwan ng Ramadan ng mga mananampalataya sa relihiyong Islam. Pangungunahan ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani ang moon sighting activity kung saan 7 lugar o 7 teams o grupo mula sa Darul Ifta ang itatalaga sa iba't ibang designated areas na pagsasagawaan ng naturang aktibidad. Kapag natapos na ang moon sighting ng mga grupo, susunod naman ay i-anunsyo ni Bangsamoro Mufti Gyalani ang resulta nito. Ayon kay Mufti Gyalani, kapag matanaw ang moon o buwan sa darating na February 28, magsisimula ang Ramadan fasting o pag-aayuno sa March 1. At kapag hindi naman matanaw ang moon sa gabing iyon, otomatikong magsisimula na ang pag-aayuno sa March 2. Samantala, binigyang diin ni Sheikh Gyalani na ang diwa ng buwan ng Ramadan para sa mga mananampalatayang Islam ay ang pag-aayuno, pagbibigayan, pagkakaisa at higit sa lahat ang pagpapalakas ng pananampalataya. Inshallah ta'ala nasa moon sighting tanon nasa Momania February 28. February 28. May kamaylay so ulan-ulan sa Namba February 28. Na March 1 first Ramadan. Tawag sa puasa. Siya sir kita no sa Darul Ifta na madakal sa maya, mga team siya, adan team sa Parang, adan siya sa Timako, adan siya sa Lasdan sa Kusyong, adan siya sa anpando sa Tapian. Ang pansya sa Ladia, sa Sultan Kudarat, na adampan siya sa magka-meeting kami namag, at meeting kami namag, ang pansya sa PC Hill, nam timan, adampan sa lako siya mga membro tanubon do sa Sarangani, may tubon sa Hulu, Tawi-Tawi, Basilan, at mga connection tamasan, at sa Lanao del Norte, mga tagapadatan, no? Sa Zamboanga na at mga Santa Rosa pagkuasa siya sa Pilipinas ano pa sa Manila ang mga tagapadatan noon may mga tagapadatan pamon setting bonsiran sa Manila so langon no kita no mga Bangsamoro baganggatan namin kano sa kapag goma na Ramadan na niya na may sisatan no tatabangatan no kakalimuatan no katubay kakwatan no kanulimo no Allah Ta'ala. Siya sa kanu kabarudso sa kabagabon sa kapuasa na inshallah Ta'ala na bagiray tano sa ulan-ulan yaman na sumon sighting tanon sa moment niya February 28. Na di tano bento balipatanan kagina ruba makajagipon limo no Allah Ta'ala siya kanu mga tao bamagayon silang kaysa isa siran. Na nanto ba databangatan no, gakalimuatan no, itagak tano so mga galbakan di kalinyan no Allah Ta'ala. Labi-labi din sa kanunya ba Ramadan. Pamakutan tano so kapangalimuan tano kanu mga tao mga miskinan, mga malubay kagina padinan sa pinakamapya agalbak apidaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal ba'da al-iman billah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim pinakamapya agalbakan ti kunabi adun makapya sa ginawa ng manggalbakan ka maka
batad sa kanong pamusungan utaw ang Muslim. Mana so masolbang ka so problema nin, makapakanan ka sa kanin, kabayaran ka sa utangin. Upa, maapihan daw din lo. Adan pa magkanong problema nin, masolbang ka bento ba? Na tuwi pinakamapian to ang mga galwakan siya sa kano pamakutan sa kano niya ba kapag goma na Ramadanan niya. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, mandato sa pagkilala ng mga dokumento tulad ng driver's license, vehicular renewal o anumang transaksyon mula sa Bangsamoro Land Transportation Office binigyang tibay ng LTO Nationals sa memorandum. May detalye ng balitang yan si Kabanderang Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Good news sa mga motorista dahil nagpalabas ng isang memorandum ang Land Transportation Office National o LTO na kumikilala sa lahat ng driver's license, pag-renew ng rehistro ng motor vehicle at sari-saring transaksyon na pinoproseso ng Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO. Tinitiyak ng pagkilalang ito na ang mga dokumentong ini-issue ng BLTO ay may parehong bisa tulad ng mga mula sa tanggapan ng LTO sa buong bansa. Sa pagkilalang ito, ang mga residente ng Bangsamoro ay maaari na ngayong gumamit ng mga lisensya at pagpaparehistro na ibinigay ng BLTO nang walang issue sa buong bansa. Ang MOTC officials, legal team at staff mula sa BLTO ay kinilala rin sa kanilang pagsisikap na matiyak ang tagumpay na ito. Ang milestone na ito ay naging posible sa pamamagitan ng pamumuno ng Minister Attorney Paisalin Tago, BLTO Regional Director Engineer Razul Gayak na nagtatrabaho upang matiyak na ang mga lisensya at pagpaparehistro na ini-issue ng BARM o Bangsamoro ay makatugon o nakatugon sa mga pambansang pamantayan. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, formal nang inilunsad ng Ministry of Social Services and Development ang Bangsamoro Social Protection Plan para sa taong 2024 to 2028 ngayong araw ng Biyernes. Pinangunahan ni MSSD Minister Raisa Jajuri kasama sina MSSD Director General Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella at iba pang mga stakeholders. Layon nito na mas mapadali, mas mapabilis ang paghahatid ng mga serbisyo, programa at proyekto ng MSSD sa karatig lugar sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon pa kay MSSD Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, hindi lamang umano ito nakatuon sa pagresolba ng mga problema sa mga lugar, kundi upang magbigay ng pagkakataon na makapag-unlad ang bawat mamamayan sa Bangsamoro Region. Bandera Live Report. Ito for the Bangsamoro government to have a framework on social protection, and that is anchored on the BDP, yung Bangsamoro Development Plan, as well as national frameworks din po. So, please be there with us as we move towards implementation. Marami pong magagandang kwento siguro for media people when we look at the implementation stage, not just sa formulation. Bahagi po kayo ng journey ng BARM. We need more stories on what is happening in this region, and people from the media. Kayo po yung pag-asa namin so that the stories reach areas outside of our small corner in this part of the country. And thank you to our partners, of course, Australian government, UNICEF. But as Andrea said, this is not the end. As we move towards putting these words, putting the plans into reality. Yes, generally grants sa mga beneficiaryo, bawal po. Pero sabi rin po ng COMELEC, pwede kang humingi ng exception
Basta lang, ang sinisigurado mo, hindi ginagamit yung programang yon para po mangampanya, para po mamulitika. So, kunyari, bawal po ang mga kandidato na sumali sa actual disbursement or actual distribution ng mga goods and cash and services. So, kami po, humingi na rin po kami ng permiso para ma-exempt kami at maituloy po natin ang mga programang ito para hindi siya maantala kahit dun sa 45 days. At tandaan natin, sir, 2 beses magkakaroon ng eleksyon sa taong ito kasi yung election sa October sa level po ng Parliament, ganun din po ang magiging rule that there's an election ban 45 days before the actual election. Afternoon edition. Samantala sa iba pang mga usapin, tuloy-tuloy ang ginagawang declogging and clearing operation ng City Engineering Construction and Management Division upang tugunan ang mga problema at hinaing ng ilang mga Cotabateños sa mga baradong kanal sa ilang lugar sa lungsod at upang maiwasan ang pagbaha. Ilan lamang ito sa mga direktiba ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabalaw sa City Engineering Construction and Management Division upang maiwasan ang agarang pagbaha sa ilang mabababang lugar sa Cotabato City. Ginagawa rin ang declogging and clearing operation tuwing gabi upang maiwasan ang traffic sa lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako po ang inyong tagapagbalita Raiza Kamid para sa pinakrespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang